Isa nga po mga idol sa mga kupunan na nagkaroon ng napakagandang kampanya last season ay ang Minnesota Timberwolves matapos nilang talunin ng nooy defending champions na Denver Nuggets at umabot pa sa Western Conference Finals. Sadyang nabitin lamang sila sa pagkatalo kontra sa Dallas Mavericks, kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit mas gigil ngayon ng Minnesota na makabalik at makabawi muli. Ngunit isang malaking katanungan, kung mauulit pa nga ba nila ang kanilang nagawa last year? Well, halos wala rin naman nga nabago sa lineup ng Timberwolves since si Kyle Anderson lamang ang nawala sa kanila, plus nadagdagan rin naman nga sila ng isang veterano na si Joe Ingles. Pero sa kabila niyan, naniniwala pa rin naman ang mga analyst na sobrang mahihirapan pa rin ang Timberwolves na makabalik sa West Finals dahil hindi na nga biro ngayon ang kompetisyon sa West sa dami ng mga teams na nag-improve at lumakas na posibleng tumalo sa kanila sa regular season at sa isang 7-game series sa playoffs. Samantala, kung updated nga kayo sa mga nangyayari ngayon, alam nga po ninyo na sa umpisa pa lang ng season, isang sentro na ang gustong makuha ng Los Angeles Lakers. Mismong si Coach JJ Redick na ang nagsabi, gusto nga po niyang makakuha ng isang bagong big man na malakas ang katawan na maaari nilang ipang-tandem kay Anthony Davis upang maibalik nila ito sa dating posisyon. Ayon nga po sa inilabas na balita ngayon ng ESPN, si Anthony Davis na nga po mismo ang nag-request sa front office na gusto nga po niyang may kasamang big man sa starting lineup at sa second unit para makabalik siya bilang 4 at maipakita ang kanyang tunay na potensyal. At dahil nga sa inaasahang matagal na mawawala si Christian Wood dahil sa isang operasyon sa tuhod, mapipilitan nga po ang kanilang team na kumuha ng bagong sentro. Ayon nga po sa isinadjust ni Eric Pincus, makakakuha nga po ang Lakers ng bagong sentro next season kung isasakripisyo o ititrade nila sa Washington Wizards sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino kapalit sina Malcolm Brogdon at Jonas Valanciunas. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing trade idea na ito? I-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. Samantala, patuloy pa rin naman nga pong binabatikos ni Shaquille O'Neal ang mga bagong henerasyon. Sa katunayan, pagkatapos nga po niyang sabihan si Rudy Gobert at Ben Simmons bilang worst player dahil hindi nila napantayan ang kanilang sweldo, pinupunteriya rin naman nga ngayon niya ang batang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon nga po sa naging pahayag ni Shaquille O'Neal sa isang podcast, sinabi nga nito na hindi nga daw po magiging dominante si Wembanyama kung parati siyang gagawa ng mga jumpers at 3-pointer. Mas maganda nga po kung magfo-focus ito sa ilalim. Maliban dyan, naniniwala rin naman si O'Neal na hanggat hindi nga daw po binabago ni Wembanyama ang kanyang playing style, hindi nga daw ito makakakuha ng kampeonato. Sa madaling salita, mas gusto nga po ni O'Neal na ibalik ni Wembanyama ang pagiging traditional na sentro imbes na maging isang modern big man. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.